Mga kapatid, ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin kung bakit may mga taong hindi makita ang katotohanan. Ang mabuhay po sa mundo ngayon ay lubhang mapanganib dahil sa pagdami ng mga taong mandaraya o mapanlinlang sa kanilang kapwa. Ang social media at kung minsan ay ang mainstream media ay puno ng mga kasinungalingan, likha ng mga scammer, mga taong mandaraya, mapanlinlang, mga sinungaling, at gaslighter. Ang mga biktima ay hindi lamang ang mga inosente o ang mga mapaniwalain, kundi maging ang mga may pinag-aralan o matatalinong tao. Sa madaling salita, ang mga biktima ng malaganap na pandaraya at kasinungalingan ay ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Ang ganitong kahabag-habag na kalagayan ay nagdudulot ng malaking kapahamakan sa sangkatauhan. Nakalulungkot po na ang gayong kalulos-lulos na kalagayan ay lumaganap kahit sa maraming tao na nag-aangking sila'y relihiyoso. At mas masahol pa sa mga naniniwalang sila ang bayan ng Diyos ngayon, na ang mga pag-iisip ay nabuksan o namulat na sana sa katotohanan. Dapat po ba tayong magtaka kung maraming bulag ngayon sa katotohanan o muling naging bulag o sarado ang pag-iisip sa katotohanan? Pakinggan nyo ang nakasulat dito po sa Ikalawang Korinto sa 4:3 hanggang 4. Pahayag ito ni Apostol Pablo. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Pinatutunayan po ni Apostol Pablo na may mga taong binulag ng Diyos ng sanlibutan ito o ni Satanas. Ang kanilang pag-iisip ay binulag ni Satanas upang huwag sumilang sa kanila ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Kaya hindi sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo sa kanila. Sabi ni Apostol Pablo, kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong. Kanino? Sa mga napapahamak. Alin po ba yung ebanghelyo na hindi nagliwanag sa mga binulag ni Satanas? Pag binasa natin ang nakasulat sa Roma 1:16 hanggang 17, ang ebanghelyo ay ang katwiran ng Diyos o ang kanyang mga salita, na ayon sa Juan 17:17, ang salita ng Diyos ang katotohanan. E sino po ba ang tagapangaral ng katotohanan, ng ebanghelyo, ng katwiran ng Diyos? Sa panahon ng mga apostol, sila. Sila yung isinugo ng Panginoong Kristo upang ipangaral ang salita ng Diyos. Sa ating panahon ba, may isinugo rin ang Diyos para mangaral ng ebanghelyo? Meron. Sumasampalataya tayo, ang kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Kaya natanggap natin ang kaliwanagan ng ebanghelyo o ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. E gaano ba kasama pagka hindi tayo sumampalataya
sa ebanghelyo o sa katotohanan. Ang sabi, sila'y mapapahamak. Katumbas ng hindi maliligtas. Tandaan po natin, ang ebanghelyo, ang siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya naman, hindi tayo dapat magtaka kung may mga taong bulag ang pag-iisip. Sila yung hindi sumasampalataya sa mga dalisay na aral na itinuro ng sugo ng Diyos sa mga huling araw. Kaya ang nakalulungkot, may mga napaanib sa iglesia, subalit muling binulag ni Satanas. Bakit? Dahil hindi sila tunay na sumasampalataya. Kaya hindi po maiwasang magtanong ang maraming kapatid ngayon sa iglesia kung tunay pa bang sumasampalataya sa Diyos at sa ebanghelyo ang mga oot nasa bayan ng Diyos, pero ginagamit sila ng dyablo na kasangkapan para pinsalain ang iglesia. Paano nila ginagawa yun? Gumagawa sila ng mga bagay na salungat o labag sa mga aral ng Diyos na tinanggap natin sa sugo. Gayunpaman, hindi natin ito dapat ipagtaka. Dahil ang dyablo ay hindi nagpapahinga. Gaya ng nakasulat sa Apokalipsis 12:12, sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang dyablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya upang maisakatuparan ang kanyang masamang layunin, ang gawing bulag ang isipan ng mga tao. Ano po ba ang mangyayari sa mga taong binulag na ni Satanas ang pag-iisip dahil hindi sila sumasampalataya? Basahin naman natin ang sagot sa Isaiah sa 42, talatang 20. Ganito po ang ating mababasa. Israel, napakarami mo nang nakita, ngunit walang halaga sa iyo. Mayroon kang tainga, ngunit ano ang iyong napakinggan? Ang binasa po natin ay sumbat o pagdaramdam ng Diyos sa unang bayan niya sa Israel. Ang sabi ng Diyos, Israel, napakarami mo nang nakita, ngunit walang halaga sa iyo. Meron kang tainga, ngunit ano ang iyong napakinggan? Naging bulag at bingi ang Israel dahil winalang halaga nila ang mga nakita at narinig nila mula sa Diyos. Hindi po ba totoo rin ito sa ating panahon? Marami sa mga kabilang sa bayan ng Diyos ngayon ang nakarinig ng katwiran ng Diyos, nakakita o nakasaksi ng mga patotoo ng Diyos sa Iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito, ngunit binabaliwala ang mga ito o hindi binibigyan ng nararapat na pagpapahalaga. Marami ang nakakasaksi ngayon ng ginagawang paglabag sa mga doktrina tuntunin ng iglesia ng kasalukuyang mga tagapanguna. Subalit, sumusunod pa rin sila kung anong sabihin sa kanila kahit mali. Maraming mga kaanib ngayon ang sumusunod sa kasabihang see no evil, hear no evil, at sa tagubiling obey and never complain. O sumunod ng walang reklamo o bulong-bulong. Malamang po ay sasabihin ng iba na ang tinutukoy ng mga apostol na binulag ni Satanas ang pag-iisip ay yaong hindi sumasampalataya sa ebanghelyo. At hindi yaong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ngayon na naliwanagan na ng ebanghelyo o ng mga tunay na doktrina na itinuro ng sugo ng Diyos sa mga huling araw. Kaya ang
isusunod na tanong natin, ano po ang ikakikilala? Sa mga nabulag pa rin ni Satanas kahit paminsan ng naliwanagan ng Ebanghelyo. Babasahin natin, nakasulat din sa Isaiah 5, mga talatang 20 hanggang 21. Ganito ang sinasabi. Kawawa kayo, mga baligtad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama. Ang masama ay minamabuti. Ang kaliwanagay inaaring dilim at ang kadilimay liwanag ang turing. Mapait na apdo ang sabi matamis at ang matamis ay minamapait. Ang isipan po ng mga nabulag ni Satanas ay lubusang nabaligtad. Kahit alam nila yung tama at alam nila yung masama, alam nila yung liwanag, alam nila yung kadiliman, pero dahil nabaligtad na ang kanilang isip, ang mabuti. Ang mabuting gawa ay minamasama. Ang masama ay minamabuti. Ang kaliwanagan inaaring dilim at ang kadilim ay liwanag ang tunay. Yung mapait, matamis sa kanila. Yung matamis, mapait sa kanila. Hindi po katakataka na meron ngayong nagpapatupad at sumusunod sa mga tagubiling sumasalungat sa mga doktrina at tuntunin na naaayon sa Biblia. Sino po ang mag-aakalang darating ang panahon na ang bayan ng Diyos ngayon, ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw, ay seryosong makikilahok sa politika. At ang mas malala pa, naniniwala sila na ang pakikilahok nila sa politika ay para sa ikabubuti o kapakanan ng Iglesia. Mga kapatid, mismong mga hindi kapatid sa Iglesia alam na bawal sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang makilahok sa politika. Matitiwalag pagka lumahok sa politika. Pero sa ilalim ng kasalukuyang mga tagapanguno sa Iglesia, iba. May pinayagan na lumahok sa politika at ikinampanya pa sa buong bansa. Mabuti po ba ang ibinunga sa Iglesia ng kanilang ginawa? Hindi po. Ang Iglesia ay naging tampulan ng pagkutya dahil sa mga kontrobersyang likha ng desisyong yun ng kasalukuyang tagapanguno sa Iglesia. Hindi lang yun. Upang mapanatili ang mahigpit na kontrol sa mga kaanib, sumunod kung ano ang ipasya o maging desisyon nila, patuloy nilang binibigyang diin ang mahigpit na tagubilin na ang lahat ay dapat sumunod ng walang reklamo o bulong-bulong. Obey and never complain. Mga kapatid, kung matwid sana ang pamamahala at ang ipinatutupad ay tama, pawang salig sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia, gaya sa panahon ng mga unang namahala sa Iglesia, wala pong mali dun eh. Bakit po? Sapagkat aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia, gawin ninyo ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo. Do everything without complaining or arguing. Nakasulat yan sa Filipos 2:14. Pero hindi lang yung mga naligaw na mga tagapanguna at mga ministro sa iglesia at ng mga kapatid na naging sunuran sa kanila ang nabulag, ang nadaya. Maging yung mga nagpakilalang mga defenders.
nung bumangon ang krisis sa iglesia. Pero naligaw din. Mga lumihis din sa tamang landas. Dati silang naniniwala na ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw ay hindi kailanman matatalikod sa pananampalataya. At itinuring nilang mabuti para sa kapakanan ng Iglesia at sa kanilang sarili ang pagsasanggalang sa mga doktrina o sa katotohanan. Sa katunayan, itong dahilan kung bakit buong tapang nilang pinuna at isiniwalat ang mga katiwalian at masasamang gawa na nasumpungan nila sa iglesia. Ayaw nilang matalikod ang iglesia sa pagsunod sa mga salita ng Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa pagsama ng kasalukuyang mga tagapanguna, iginigiit naman nila na natalikod na ang buong iglesia. Kaya itinuturing nilang masama o mali para sa mga kaanib ang hindi humiwalay sa iglesia. Nakakalungkot na mangyari ngayon yun. Sa panahon ng pamamahala ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo, napakatatag ng pag-asa ng lahat ng mga kapatid dahil nasa katotohanan tayo ligtas. Magpapatuloy ang habag ng Diyos sa kanyang bayan hanggang sa tayo ay makarating sa araw ng kaligtasan. Ang itatanong natin ngayon, bakit kahit mula sa mga naliwanagan na, nakaunawa na ng katotohanan, naging kaanib na sa iglesia, meron pa ring muling nabulag ni Satanas? Dinggin niyo ang nakasulat sa pahayag ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 22:14. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. Narinig ninyo ang maliwanag na pahayag ng Panginoong Hesukristo? Marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. Sino po ba ang mga tinawag ng Panginoon Diyos? Natutunan natin mula sa pagtuturo ng sugo at ng naunang namahala, ang mga tinawag ay inilalagay ng Diyos sa isang katawan. Alin yung tinutukoy na katawan? Yung katawan ng ating Panginoong Kristo o ang Iglesia ni Cristo. Nakasulat sa Colosas 3:15, Colosas 1:18 at Gawa 20:28. Kaya naman, hindi tayo dapat magtaka kung may mga tinawag na pabilang sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw, maaring naging opisyal pa eh. Naging may tungkulin pa o namahala pa sa Iglesia. Ngunit, hindi kabilang sa mga nahirang o sa mga pinili ng Diyos. Malungkot yun. Bakit? Sapagkat ang iglesia ang dako ng kaligtasan. Pero kung hindi tayo kabilang sa nahirang, mawawala tayo sa iglesia. Sa Biblia, meron tayong mababasa na mga kabilang sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo, subalit hindi nakabilang sa mga hinirang. Halimbawa ay si Judas Iscariote. Hindi lang tinawag, nakaanib, pinagkatiwalaan pa na apostol. Ingat yaman ng iglesia. Ngunit maliwanag na hindi siya kabilang sa mga pinili na karapat-dapat sa kaligtasan. Siya yung nagkanulo sa Panginoong Kristo na nagmamahal sa Kanya. Kaya, ano nangyari sa Kanya? Nagpakamatay, nagpatiwakal. Hindi lang yun, ang kapahamakang
sasapit sa kanya. Sino pa? Sina Ananias at Safira, mga tinawag din. Ngunit, nung hindi sila nag-ingat ng banal na kaisahan ng iglesia, ano nangyari sa kanila? Agad namatay sila. Bukod dito, sina Himeneo at Alejandro ay tinawag din, ngunit nabagbag sila sa kanilang pananampalataya o nahulog mula sa tunay na pananampalataya, kaya ibinigay sila ni Apostol Pablo kay Satanas. Mga ilan lang yun sa mga halimbawa ng mga tinawag sa iglesia pero hindi kasama sa mga nahirap. Kaya naman, hindi tayo nagtataka kung patuloy nating nasasaksihan mula sa mga kaanib sa loob ng iglesia, maging mula sa mga itiniwalag ng kasalukuyang mga nangunguna sa iglesia, sapagkat mali daw ang pahayag ng Diyos. Yung binasa natin tungkol sa Israel, marami silang nakita at narinig, ngunit hindi nila pinahahalagahan. Bakit? Sapagkat hindi naman sila tunay na sumasampalataya. Maaring itanong ninyo, bakit hindi pinigilan ng Diyos na mabulag ni Satanas? Mga tinawag na niya sa iglesia. Binigyan na ng pagkakataong makaunawa ng katotohanan. Binigyan na ng karapatang magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw. Bakit nadaya pa rin? Bakit nabulag pa rin ni Satanas? Dinggin ninyo, nakasulat sa Deuteronomio sa 30, mga talatang 19 hanggang 20. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Mga kapatid, sa binasa natin, ay mapagtatanto natin na sa pasimula pa lang, binigyan na ng Diyos ang mga lingkod niya ng kalayaang pumili sa pagitan ng mabuti at masama, ng buhay at kamatayan, ng pagpapala at sumpa. Gayunpaman, kung inyong napansin, nagmungkahi ang Diyos. Hindi iginiit, hindi ipinilit. Piliin mo ang buhay, piliin mo ang pagpapala. Hindi iginigiit ng Diyos kung ano ang pipiliin ng tao. Dapat ay kusa, voluntary. Kaya nga binigyan tayo ng puso, ng isip, para magdesisyon. Sinabi lang ng Diyos kung anong bentahe ng pagpili sa buhay, ng pagpili sa pagpapala. Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi o ang iyong lahi. Kaya, mga mahal na kapatid, nahayag na sa atin ang katotohanan. Naunawaan natin ang ebanghelyo. Alam na natin ang tama at mali. Nasa choice na natin. Kung tayo ay magpapadayang muli sa dyablo at sa kanyang mga kinakasangkapan, o maninindigan tayo sa ebanghelyo
o sa katotohanan na tinanggap natin sa pangangaral ng sugo ng Diyos sa mga huling araw at buong giting na itinaguyod ng kapatid na Eranio Manalo hanggang sa kanilang pagpanaw. Ano pang dahilan? At may mga tinawag ng Diyos pero nanatili sa kadiliman. Nabulag pa rin ni Satanas. Gayong, naliwanagan na sila. Pakinggan nyo nakasulat. Dito naman sa Mateo sa 5:14 hanggang 16 pahayag ng Panginoong Hesukristo. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ang mga tunay na Kristiyano o ang mga tunay na lingkod ng Diyos, ang mga tunay na Iglesia ni Kristo, ginawa ng Panginoong Kristo na ilaw ng sanlibutan, na dapat magbigay liwanag sa lahat ng nangasa bahay. Alin po ba yung tinutukoy na bahay? Pag binasa natin sa unang Timoteo 3:15, ang Iglesia, ang bahay ng buhay na Diyos. Sa mga katwid, bawat kaanib sa Iglesia ni Kristo dapat magliwanag sa buong bahay, sa buong Iglesia, maging sa sanlibutan. Dapat makita ng ating kapwa-kapatid at ng mga taga-sanlibutan ang ating mabubuting gawa. Pagka hindi yung mabubuting gawang ating ginagawa, para tayong ilawan na pagkatapos sindihan ay inilagay sa ilalim ng isang takalan. Kaya hindi rin nagliwanag. Tinakpan ang liwanag. Kaya, mga mahal na kapatid, huwag tayong makikisangkot dun sa mga nagkakalat ng kasinungalingan o maling impormasyon gamit ang social media tulad ng ginagawa ng maraming tao ngayon. Nasa katotohanan tayo eh. Alam natin yung tama. Alam natin yung mali na ayaw ng Diyos na gawin natin. Manindigan tayo sa panig ng katotohanan. Ano pa? Ang ilaw na dapat taglay natin upang magsilbi tayong ilaw ng sanlibutang ito. Basahin natin dito sa awit sa 119, talatang 105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Mga kapatid, malinaw ang pahayag ng Biblia. Ang salita ng Diyos ay ilawan sa ating mga paa, liwanag sa ating landas. Kaya isalig natin ang ating lakad, ang lakad ng ating pamumuhay, ang lahat ng ating ginagawa sa mga salita ng Diyos. Ito ang katotohanan. Isa pong katotohanan na ang marami sa atin ay dating nasa kadiliman na nabulag ni Satanas. Ngunit iyon ay noon o bago ang liwanag ng Ebanghelyo o ng tunay na doktrina ay sumikat o sumilang sa atin sa pamamagitan ng pangangaral ng sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ngunit, gaya ng sinabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro 2:9, na nang tayo ay tinawag at pinili ng Diyos upang maging kanyang lahing hirang, bayang sariling pag-aari ng Diyos, tinawag niya tayo mula sa kadiliman hanggang
sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Mula noon, inaasahan po ng Diyos na magliliwanag tayo bilang mga ilaw ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga tao ng ating mabubuting gawa. Pag sinabi ng Bibliang mabuting gawa, salig sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia, sapagkat ang salita ng Diyos ay banal, matuwid at mabuti. Kaya wag na wag tayong gagawa ng anumang labag sa mga aral ng ating Panginoon Diyos. Manatili tayong tapat sa doktrina na itinuro ng kapatid na Felix Manalo. Kung tayo'y lilihis sa mga doktrina o susunod sa ibang doktrina, sa salita ni Apostol Pablo, ang itinataguyod natin ay ibang ebanghelyo na salungat sa kanilang ipinangangaral. Pagka ganon, na ang nakikita sa atin ng mga kapatid ay mga gawang labag sa ebanghelyo, mananatili silang kulang. Sapagkat hindi sila matatanglawan. Ganon din ang mga tao ng sanlibutan. Kaya nakakalungkot yung mga kaanib sa iglesia na kung ano ginagawa ng mga taga-sanlibutan na masasamang gawa, yun din ang ginagawa. Nagliliwanag pa yun. Paano natin maliliwanagan? Paano natin maaakay sa katotohanan ang mga kapatid kung meron tayong ibinubuhay na labag sa mga aral ng Diyos? Marami tayong masasabi ng mga gawang labag sa mga aral ng Panginoon Diyos na ngayon ay nakikita na rin sa mga kaanib sa iglesia, sa mga ministro pa, sa mga tagapanguna pa. Kaya ang ating alamin, ano ang mahigpit na tagubilin ng mga apostol sa mga tunay na Kristiyano upang maging kasangkapan tayo. Para ang mga tao maakay sa liwanag, ang iglesia ngayon ay mabigyan daan para mabalik sa dati nitong kalagayan. Pakinggan niyo ang nakasulat sa Roma sa 14 talatang 13. Huwag na nga tayong maghatulan pa sa isa't isa, kundi bagkos ihatol ninyo ito, na ang sino man ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Lalong dapat matawagan ng pansin ang mga tagapanguna sa iglesia, ang mga ministro, ang mga manggagawa, ang mga may tungkulin. Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag maglagay ang sino man ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Ang mga naunang namahala, kung ano yung tama, kung ano yung matuwid, yun ang hindi lang itinuturo o itinuro, kundi ibinubuhay yun. Nagpapakita sila ng mabuting halimbawa. Kaya yung mga naliligaw, namamali, nahuhulog sa kasalanan, ang pakiramdam ay nahihiya sila Dahil alam nilang nakalabag sila sa mga aral ng Diyos. At ang dating namamahala ay ginagawa ang lahat ng paraan para yung mga naligaw ay pinagbabalik loob sa katotohanan para
Huwag masayang yung pagkakataong ibinigay sa kanila ng Diyos sa pagtatamo ng kaligtasan. Pagka kasi ang nakikita sa atin ng mga kapatid ay katitisuran, mga bagay na hindi ayon sa salita ng Diyos, paano sila magbabago? Kaya sa panig ng mga magulang, ang ipakita ninyo sa inyong mga anak kung ano yung tama. Huwag yung mali. Para ang sundan nila yung tama. Meron nga, matuwid na ang magulang. Pero may mga anak na naligaw pa rin dahil sa impluensya ng mga masasamang tao. Kaya huwag tayong magsawa, mga kapatid, sa paninindigan sa tama. Kung totoo man na inilalantad natin ang mga gawa ng kadiliman, hindi tayo nakikibahagi sa kanila, mga kapatid, gawin natin ayon sa paraan na itinuturo ng Diyos. Huwag tayong maglagay ng katitisuran o dahilan ng ikararapa sa daan ng ating mga kapatid. Yung mga defender na nung unay naninindigan sa tama pero bumaling sa maling doktrina ay maraming nadapa na kapatid. Maraming natisod na kapatid. Tuloy ang paniniwala nila ay ang iglesia ay natalikod na. Dahil doon sa sinasalita ng mga naligaw na mga ministro at mga manggagawa. Mga kapatid, namamalaging ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw ay totoo. Ito ang tunay na sa Diyos. Sa Iglesia, magmumula ang mga maliligtas sapagkat tayo ang tumanggap ng katotohanan. Manindigan tayo doon. Kayo na itiniwalag ng hindi makatarungan ng kasalukuyang pamamahala sa Iglesia, kahit hindi kayo nakakapasok sa kapilya. Kahit hamak itong ating pagsamba, ipakita ninyo sa lahat ng mga tao, maging sa mga kapatid na nakakakita sa inyo, nabubuhay kayo ng matuwid, nabubuhay kayo ng malinis, naghahanda kayo sa kaligtasang malapit ng dumating. Pag nanghawak tayo sa mga aral na tinanggap natin, yun ang katunayang tunay tayong sumasampalataya. Tiyak tayong maliligtas pagdating ng araw ng paghukom. Pakamahalin natin ang ating pagka-Iglesia ni Cristo. Bago tayo manalangin, inaanyayahan namin kayong sumama sa pag-awit ng ating kahalalan. Maraming salamat po, Ama. Ginamit mong kasangkapan ang aming pagsamba upang muling magliwanag sa amin ang iyong mga katotohanan na siyang kapangyarihan mo sa pagtatamo namin ng pangakong kaligtasan. Salamat po, napakasama man ng mundo, laganap ang kasamaan, ang pandaraya ng dyablo at ng kanyang mga kasangkapan. Subalit, pinatatatag mo ang aming pananampalataya sa iyong mga salita na tinanggap namin sa mga naunang namahala sa amin. Biyaya mo po ito sa aming buhay. Ito ang aming tunay na kayamanan sapagkat ito ang maghahatid sa amin sa pangako mong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ama, naglalakbay pa kami sa mundo. Humihingi kami ng awa sa iyo. Huwag nawa kaming salingin ng anumang masama. Pagka nilalapitan kami ng tukso,
ng mga kasamaan sa mundo. Lagi mong ipaalala sa amin ang iyong mga dalisay na mga aral. Inaasahan mo sa amin mula nang inalis mo kami sa kadiliman ng sanlibutan at inilipat sa kaharian ng iyong bugtong na anak. Panginoon, inaasahan mo na sa amin ang manindigan sa panig ng katotohanan. Maawa ka sa mga anak namin. Panginoon, sila ay nakabilad sa iba't ibang uri ng tukso at mga kasamaan. Gamitin mong kasangkapan ng mga magulang para paalalahanan ang mga anak namin. Huwag silang maligaw, huwag silang matangay ng mga kasinungalingan, lalo na ang maghihiwalay sa kanila sa katotohanan. Panginoon, gawin mong matatag ang buo naming sambahayan sa pagsunod sa mga aral mo na tinanggap namin sa mga naunang namahala sa amin. Panginoon, hindi kami magsasawang makiusap sa iyo na ibalik mo na ang iglesia sa dati nitong banal, maayos na kalagayan na naghahari ang iyong katwiran at katarungan para ganap na mapayapa ang mga lingkod mo, ganap na makapaghanda sa nalalapit na kaligtasan. Idinadalangin namin ang mga lingkod mong hanggang ngayon ay ginigipit, pinag-uusig. Ang iba nga hanggang ngayon ay nasa bilangguan pa. Panginoon, huwag mo silang kalilimutan. Alalahanin mo araw-araw, ibiyaya ang kanilang pangangailangan. Loobin mong dumating ang panahon, maghari ang katarungan upang malaya at payapang makapagtaguyod ng paglilingkod. Panginoong Hesukristo, salamat po ng marami sa matiyagamang pamamagitan. Nihiling namin sa iyo ngayon, dinggin mo ang bawat panalangin ng mga lingkod mo, lalo na ang ikatitibay pa ng aming pananampalataya at pag-asa. Panginoon, pagka kami malilihis ng landas, tapikin mo kami. Abutin mo kami ng iyong kapangyarihan. Isugo mong Espiritu Santo para ipaalala sa amin ang mga aral mong tinanggap namin sa iyong sugo sa mga huling araw upang huwag kaming mahiwalay sa aming karapatan sa kaligtasan. Ang malubos ang aming pagsampalataya, dininig mo ang aming mga panalangin, pinagpala mo kaming lahat, lubos na ipinatawad ang aming mga kasalanan at pagkukulang. Baon namin sa aming paghihiwa-hiwalay ang iyong mahalagang basbas. Nihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.